Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napagpala ko ba lahat? Okay na po yun, ano? Napagpala na pala. So, ano po talaga yung pag-ibig ng Diyos. May nakasulat din po dyan sa aklat din po ng Roma. Ano at sino ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa tao? Sakit ba? O kahirapan? Kaguluhan? O kamatayan? Nakasulat po dyan sa aklat ng Roma. Walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kahit anong gawin natin, mahal pa rin tayo ng Diyos at hindi niya tayo hihiwalayan ng kanyang pag-ibig. Amen. Yan po ang dahilan ng Pasko. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig at anuman ang mangyari, katulad ng sinabi diyan, anuman ang mangyari, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya aalisin sa atin. Ano ngayon ang igaganti natin sa Diyos kung ganun naman pala? So, dapat natin siyang purihin, pasalamatan, dapat natin siyang tambayin. Yun lang naman po yung hinihiling ng Diyos sa atin. Maglaan ng isang araw para sa Kanya, para magpasalamat, para sambahin at purihin ang Diyos. 6 na araw ibinigay sa atin para po tayo magtrabaho, pumasok sa school, o kung saan-saan pa ang ating mga ginagawa. Pero po yung isang araw, ang ika-7 araw, ay sinabi ng Diyos, ilaan para sa Kanya. Para po doon tayo magsabi sa Diyos na ng ating pangangailangan. Diba? Hindi kung saan-saan ka magsasabi ng iyong pangangailangan. May bibigo tayo sa Asa, sa Bombay, ano pa ba? Ano pa bang meron? Ano pa bang meron? Ha? Yun. Kapag ka doon ka aasa sa Asa, mababaon ka doon at mabibigo ka sa iyong mga plano at pangarap. Kaya po ang isang araw na sinabi ng Diyos sa Biblia, 6 na araw ang para sa atin, ang ika-7 araw ay ibigay natin sa Diyos. Para doon tayo magsumbong kung ano yung mga naranasan natin sa buhay. Mayroon kang sakit, mayroon kang naranasan mo ang kahirapan, naranasan mo ang kawalan, kung mayroon kang kaaway, kung may umaaway sa iyo, doon sa araw ng linggo, doon ka magsusumbong sa Diyos. At the same time, doon ka rin hihingi sa Diyos ng iyong pangangailangan. Kaya po ang malinaw dapat sa ating kaisipan, ibinigay ko sa inyo ang 6 na araw at ang ika-7 araw, ilaan ninyo para sa akin, para mag-usap kayo ng Diyos. Para sabihin mo sa Diyos ang iyong pangangailangan, para masabihin mo sa Diyos na, Lord, may sakit ako, Panginoon. Doon mo sasabihin sa Diyos. Kaya dapat kung malinaw sa ating kaisipan nyo na 6 na araw ibinigay ko sa inyo at ang ika-7 araw ilaan ninyo para sa Diyos. Gusto ng Diyos na makausap ka, gusto ng Diyos na makasalamuha ka, gusto ng Diyos na kung ano ang kailangan mo, marinig niya mula sa iyo. Kung ano yung mga hinahin mo, marinig niya mula sa iyo. Kaya ang ika-7 araw po, napakahalaga po yan. Banal po ang ika-7 araw. Pag binasa niyo po sa Biblia, ang itinangi ang ika-7 araw at yan ay banal. Kaya po gano'ng kadakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, bakit hindi pa natin kayang ilaan ang isang araw para sa Diyos? Linggo, walang pasok sa school. Linggo, walang trabaho.
Maliban na lamang kung gusto mong magtrabaho, talagang magkatrabaho ka. Pero kung naiintindihan mo ang ikapitong araw ay banal, doon po namin ipag-usap ng Diyos sa amin. Hallelujah! Praise the Lord! So, yan po ang pag-ibig ng Diyos. Mayroon bang special number? Hindi nakapagka. Ha? Ayun. So, ayan po, at maraming salamat po sa ilang araw na natin yun? So, ilang araw na lang? Dalawa na lang. Ayun. Pagka kayo po ay nakaabot na ng 5 araw, humingi na kayo sa Diyos ng gusto ninyong hingin. Huwag kayo sa akin humingi dahil malamang pag nagbigay ako sa inyo kung isang lutuan lang. Isang luto lang ang may bibigay ko sa inyo. Pero kung sa Diyos kayo bibigay, masagana yun at hindi nauubos kailanman. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya na natin tumayo, mga kapatid. Okay, tayo umawit mga kapatid. Bago tayo. Napilitan na. Umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay may kapangyarihan kung ating panintulutan sa ating mga buhay. Kaya niyang gumawa, kaya niyang ipailalim sa ating mga paa ang mga bagay na nakakagulo sa ating mga buhay. Praise the Lord! Hallelujah!